It's time for DJ Rocky's Secret File. Gusto kong balikan ang ex kong may pamilya na dahil alam kong hindi na siya masaya. Hi, DJ Rocky. Sumulat ako kasi last night habang nasa isang bar kami sa Italy, nag-shore leave kasi kami ng mga kabaro ko. Yung Pinoy restaurant na napuntahan namin, saktong nakikinig sa programa mo via YouTube. July 31 dito. At yung pinlay niya na episode mo ay yung July 30 na posted tungkol sa secret file sender na si Bella. Itago mo ko sa pangalang K. Short for Keisler. Isa akong seaman. 29 years old. At aaminin ko, ako yung ex ni Bella. Lumapit agad ako sa counter to reach kung anong page o channel ng programa mo para mapakinggan ko. At doon ko na nga napakinggan ang secret file ni Bella. Tinapos ko yung kwento at galit na galit ako sa kung anong kinahantungan ni Belle. Then nakita ko yung mga comment. Hindi naman deserve ni Belle na sabihan ng malandi kung ano pa man. And that is the reason why I am writing this letter. Para ikuwento ko ang side ko at ang kwento kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. I met Belle in college. She was still in college. That was 2015. Kakagraduate ko nung taong yun. At meron akong ex bago ko makilala si Belle. Etong si Belle kahit hindi mag-makeup maganda. Sexy, kahit lagi niyang sinasabi na mataba siya. Kayumanggi ang balat at matalino. Mayaman sila at kilala ang pamilya niya sa probinsya namin. She was out of my league pero wala. I still like her. That time uso pa ang textmate. At sabi ng kapatid ko, same age ni Belle, broken-hearted daw ito at naghahanap ng kausap. Natawa nga ako sa sinabi ng kapatid ko kasi broken-hearted siya pero naghahanap ng kausap. Sira ba siya? Pero mas sira siguro ako dahil hiningi ko naman sa kapatid ko ang number niya para ma-text si Belle. Hi, sabi ko. Pero ilang oras nang lumipas, wala naman akong reply na natatanggap. I tried calling her number pero hindi naman sumasagot. I stalked her Facebook account. Online, sakto. Kaya ang ginawa ko, chinat ko. Hi, sabi ng kapatid ko, naghahanap ka raw ng kausap. Kumusta ka? Aba, sininzone lang ako. Hindi nag-reply. Tinanong ko ang kapatid ko kung naghahanap ba talaga ng kausap tong si Belle. At tumawa ng malakas ang kapatid ko sa mga oras na yon.
Kuya, tinext mo talaga? Sabi sa akin ng kapatid ko. At dun ko na-realize na good time lang ako ng kapatid ko. Well, wala na akong magagawa. Na-text at na-chat ko na. So pinagpatuloy ko. Hanggang sa 3 araw. Dun lang nag-reply si Belle. Hello? Reply niya sa akin sa chat. Fast forward, simula nung araw na yon, halos araw-araw na kaming magkausap. Hanggang sa niligawan ko siya. Kahit alam kong baka hindi niya ako sagutin, ay sinubukan ko pa rin. Sabi niya sa akin, hindi pa raw siya handa dahil focus siya sa engineer life niya. At kakatapos niya lang din daw sa isang long-term relationship. At sa isa ring marinero na kagaya ko. Hinintay ko si Belle. At ayun nga, bago ako umakyat ng barko, ay sinagot naman niya ako. Naging kami bago ako umalis. Masaya ako. Pero isa rin din talaga na parte na nagustuhan ko kay Belle yung katawan niya. Mael ako malibog. Kung makikita niyo si Belle, ang grabe. Pinay na pinay ang ganda. Pinay na pinay ang kulay. Pinay na pinay ang katawan. Bago ako umalis ay pumunta kaming Bicol. Nagbakasyon, pumunta kami sa Mayon. Sobrang ganda ng Bicol. Nag-check-in kami sa hotel kinagabihan. At dahil nga sa lalaki ako, at kasama ko naman ang girlfriend ko, naging mapusok ako. Nakiusap siya sa akin na wag namin gawin. Dahil first time niya raw. Nagulat ako kasi galing siya sa 4-year relationship tapos walang nangyayari sa kanila nung ex niya. Pero nirespeto ko siya sa pagkakataong yun. Bumalik kami ng Maynila. At nung araw din na yun, ay ang flight ko papuntang US para mag-join sa barko na sasakyan ko. Nagulat na lang ako nang biglang pumunta si Belle sa kondo ko. Humingi siya ng assurance na hindi ko siya iiwan at lolokohin kapag nandun na ako sa barko. Hindi ko alam kung anong assurance ang ibibigay ko sa kanya pero tapat at totoo naman ako sa relasyon na meron kami. Binigay ko sa kanya ang ATM ko at SIM card ko dahil hindi ko naman yun magagamit sa barko. Binigay ko ang Facebook password ko. Kahit nga yung spare na cellphone ko iniwan ko rin sa kanya. Pero hindi niya naman lahat yun kinuha. Kinuha niya pero binigay niya ito kinabukasan sa kapatid kong si Melay. 10 hours na lang, aalis na ako. Nasa kondo lang kami. Tumayo si Belle at pumunta sa kusina para magluto. Hinalikan at pinaupo ko siya sa bar counter ng kondo. Wala siyang nagawa. Hindi na rin siya makaalis sa pagkakayakap ko sa katawan niya. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halik naming dalawa. At natagpuan ko na lang ang kamay ko na tinatanggal ang suot-suot niya. Tumigil siya pero niyakap ko siya ng mahigpit palapit sa akin. Hindi ko kayang tumigil. Hanggang sa inalis ko na yung dapat alisin na suot-suot niya. Hinarangan niya yung kamay ko. Namumula siya nun. Pero uurong pa ba ako? Hanggang sa may nangyari na sa amin. Grabe. Ang daming dugo. Agad na tinanggal ni Belle ang bedsheet para daw malabhan. Sabi ko sa kanya, hayaan na lang niya. Dahil meron namang
naglilinis sa unit ko, lalo na kapag nasa ibang lugar ako. Hindi siya ang una ko, DJ Rocky. Mas matanda ako kay Belle. At mas may experience ako pagdating sa ganung bagay. Pero kahit hindi siya yung una ko, parang sa kanya lang ako naging ganito. Paalis na kami ng kondo. At hahatid niya raw ako sa airport. Kahit ayaw ko na ihatid niya ako, wala naman akong magagawa dahil siya ang mag-uuwi ng sasakyan ko. Habang nasa sasakyan kami, nakatulog siya. Kinakausap ko siya kahit tulog siya. Sabi ko sa kanya, "Sa'yo ko lang to naramdaman, Bel. Sobrang mahal kita at ayaw kong mawala ka sa akin." Hinawakan ko lang ang kamay niya at hinalikan nito. 3 buwan na ako sa barko at sa 3 buwan lang ako nagkaroon ng signal para makausap si Bel. Tinawagan ko siya agad. Hindi siya sumagot. Siguro ay tulog pa siya dahil madaling araw sa Pilipinas noong mga oras na yun. Binasa ko ang mga mensahe niya sa loob ng 3 buwan. May pictures at videos ng mga gala niya. May video din na umiiyak siya habang nagre-review. Pressured na siya sa engineering na yan. Sabi niya sa video. Nakakatuwa lang siya dahil halos wala siyang palya sa pag-update sa akin. Next month, anniversary na namin. Pero ako nasa barko pa rin at mawawalan na naman ng signal. Dumaong kami sa Portugal sa panahon na yun at bumaba ako para bumili ng pasalubong para kay Belle. Chocolates, bag, shoes at alahas. Hanggang sa magdi-dinner lang dito at umaga naman sa Pinas kaya tumawag na ako kay Belle. Success naman. Fast forward sa anniversary namin. May bumabang kabaro ko at dun ko pinadala lahat ng package ko kay Belle. Ako na lang ang nagbayad ng excess niyang cargo para lang maipadala yung mga pasalubong ko sa Pinas. Tuwang-tuwa si Belle base sa mga video na sinend niya sa akin. Dahil hindi naman kami nagkausap kasi wala naman akong signal. Dumating ang taon na bababa niya ako sa barko. Pagkarating ko sa Maynila ay hindi niya ako sinundo. Nag-out of the country trip siya papuntang Thailand kasama ang blockmates niya. Dumiretso ako sa company namin para mag-file na ng ranking. In-approve naman nila yung stay ko rito sa Pinas for 1 year. Masaya ako noon dahil 1 taon kong makakasama si Belle. Umuwi ako sa kondo. Sobrang linis ng gamit ko. Hindi na nga pala ito pinapalinisan ni Belle sa cleaning service ng kondo dahil gusto niya na siyang maglinis at mag-alaga. Nakaayos ang mga damit ko, malinis ang kusina, kwarto at sala. Pagpasok ko ng banyo ay nakita ko ang mga damit niya. Dumiretso ako sa laundry area para laban ito. May note sa ref at ito yung coordinates at oras ng barko kung kailan ako magkakaroon ng signal. Tinitake note ni Belle para makapag-alarm siya at makapag-online. Umupo ako sa sala at tumawag sa isang travel agency sa Pinas para mag-book ng isang trip for 2 weeks. I called Belle. "Babe, saan ka?" "Uwi ka na, nasa Pinas na ako." Hindi nga pala alam ni Belle na uuwi ako. Ayoko kasi na dahil sa akin, hindi siya sumama sa gala nila nung block niya. Pero next day, umuwi naman agad ito. Kinabukasan pagkagising ko, nasa kusina na si Belle. May breakfast na sa table at may kape na rin. Na-miss ko siya kaya agad ko siyang niyakap. Miss na miss ko siya. Lumipas ang ilang buwan. Halos live-in na kami sa kondo. At dahil doon, ginawa ko siyang co-owner ng kondo ko. Gulat na gulat si Belle. Hindi niya tinanggap dahil may kondo rin naman siya pero wala na rin naman siyang magagawa.
At dumating na kami sa punto na nagkaroon na ako ng kasalanan. Bumalik ako sa Manila that time. Nag-training para sa susunod kong pagsakay. Uminom kami sa bar, kasama ang ibang mga kabaro ko. Hindi ko alam, nakasama pala doon ang ex ko. Small world. Yung kabaro ko ay kasama ng ex ko sa tirahan. DJ Rocky, hindi ko ginusto. Pero dahil siguro sa impluwensya ng alak, may nangyari sa amin ng ex ko. Naalaman ni Belle ang nangyari. 2 weeks niya akong hindi kinausap. Nalaman ko sa kaklase niya na finals nila nung malaman ni Belle yun. Hindi tinapos ni Belle yung exam. Turned out, she failed one of her subjects. Ang sakit nun para sa akin at alam ko na mas masakit yun para kay Belle. Hindi ko alam na ganun ang epekto kay Belle nun. Sinuyo ko siya. I tried to win her back. I really tried my best. Akala ko, patatawarin niya na ako ng tuluyan. At akala ko, sa pagpapatawad niyang yun sa akin, magiging okay na ang relasyon namin. Pero hindi, DJ Rocky. May nangyaring hindi ko akalaing mangyayari sa amin. Sinuyo ko siya. Sinamahan ko siya na mag-transfer sa isang public school dahil nagkaroon siya ng failed grade. Hindi niya sinabi sa magulang niya. Pero sinabi ko kila tita, kaya hindi na siya nakapag-transfer. Nagstay siya sa university nila. And I feel so sorry dahil kasalanan ko. At nung time na sinusuyo ko si Belle, ewan ko ba pero dalang-dala ako sa landi ng ex ko eh. O should I say, nadadala ako sa landi ng ex ko. Pero nung moment na pinatawad ako ni Belle, tinigil ko na kung anong meron sa amin ng ex ko. Lahat ng kalokohan ko nalaman niya eh. Trauma ang inabot niya sa akin. Then, on our second anniversary, may signs na buntis si Belle. She skipped her morning class. Masama ang pakiramdam niya. Kinailangan ko pa na sunduin siya dahil hindi na niya kayang mag-drive. Hindi niya kayang tumayo. Never siyang nag-PT. Pero calendar kasi ang period niya. And she missed 1 straight month. Hanggang sa nag-decide kami na sabihin sa pamilya ko. Take note hindi pa siya nag-PT pero sinabi na namin agad sa pamilya ko. Dinala ko siya sa bahay namin. Andun sila mama. I started talking. And I told them na buntis si Belle. Magpapakasal kami pagkatapos ng mga anak. They agreed. Actually, nagplan na kami noon na pumunta sa probinsya ni Belle to ask her parents blessing. But after a week, nirush namin si Belle sa hospital kasi nahimatay siya. Doon din namin nalaman na hindi siya buntis. She was sick, over-fatigue, stressed, dehydrated. At yung sugar level niya was down. Kaya siguro hindi pa siya dinaratnan. After niyang ma-discharge sa hospital, dinatnan na siya. It was a false alarm. Pero alam niyo yun, sobrang ready na ako maging daddy. Bumili na nga ako ng bahay para sa amin eh.
Yes, bumili na ako ng bahay kasi para after kasal doon na kami titira. At yung excitement ko biglang nawala. But still thankful ako noon na magaling na si Belle. Isa yun sa masayang alaala sa relasyon namin ni Belle. Ganun ko siya kamahal na kahit hindi pa ako sure, handa ko na siyang pakasalan. Pero lahat ng pangako ko sa kanya ay nawala. Simula nung nagloko ako. Oo, nagloko ako sa hindi ko alam na rason. She was so good to be true para sa akin. Hindi ko siya kayang tapatan. Kaya siguro ako naghanap ng ibang babae kung saan ako mas may binatbat. Dumating na ang panahon na hiwalay na kami. Bumalik ako sa barko. And one time, one of my friends, tinanong ako kung pwede raw bang ligawan si Belle. Nashook ako. Ayoko sanang pumayag kaso sabi niya, may iba na rin daw na pumuporma kay Belle. Fast forward yung kabaro kong yun, nakasama ko sa barko. Nakita kong nililigawan niya pa rin si Belle. Hindi raw siya nito sinasagot. At bigla niya akong tinanong, Pre, sex addict ba si Belle? Nagulat ako kasi hindi naman ganun si Belle. Halos ang hirap ngang makascore sa kanya dahil masyado siyang busy sa ibang bagay. Tinanong ko yung kabaro ko kung bakit. At ang sabi niya, tinanong daw kasi siya ni Belle kung ano raw ang habol niya sa kanya. Dahil kung sex lang daw, ay hindi raw niya sasagutin yung lalaki. Trauma si Belle sa nangyari sa amin. At akala niya siguro ay sex lang ang habol ko sa kanya. Kaya kami naghiwalay. Dahil hindi niya sa akin to na ibibigay. After ng 3 taon, nahiwalay kami ni Belle. May nakilala ako sa Netherlands, kawork ng kapatid ko sa isang ospital. Jeremy is her name. Babae siya. Pero parang hindi ko siya feel na maging girlfriend. Casual meetings, plain sex, ganun lang yung ginagawa namin ni Jeremy. Hanggang sa nabuntis siya. And FYI, doon sa nabanggit ni Belle, doon sa secret file niya, ako yung ama. Pero hindi. Ginawang surrogate mother si Jeremy ng isa sa patients nila sa ospital. At yun din yung panahon na nakipag-split na ako sa kung anong meron kami ni Jeremy. Pero nagmakaawa siya sa akin. Gusto niya na kahit hanggang mga anak lang daw siya, nasa tabi ko siya. Para naman daw may mag-aalaga sa kanya. Para may maayos yung baby. So pumayag ako. Umuwi kami ng Pilipinas. Hanggang sa 6 months na siya. Dapat makapunta na ng UK. But then nakita ko si Belle. I know na may baby na siya. Kahit hindi niya sa akin sabihin. Nalaman ko dahil lagi ako nakikibalita sa kanya. I saw her daughter, sobrang ganda rin. Yung mata, parehas na parehas. Nagulat si Belle dahil lumapit sa akin si Jeremy. Bigla siyang tumalikod siguro ay dahil sa buntis si Jem. Nakala niya sa akin. Then nalaman ko, through a friend, na naghahanap siya ng mauutangan. I offered na tumulong pero ayaw ni Belle. Yung ATM na dating ibinigay ko sa kanya, ginawa ko yung joint account namin ni Belle. But Belle is Belle. Makakagawa siya ng paraan para sa perang nawala sa kanya.
Mag-Holy Week nung taon na yon. Chinat ko siya. Kumusta? Hanggang sa lumalim ang pag-uusap namin na nauwi sa araw-araw na pag-uusap. Nag-uusap kami pero contradicting sa words na ginamit ni Belle na dirty talks. Hindi ko maituturing na dirty talks yun. Siguro sa kanya oo. Dahil binabalik ko sa kanya kung anong meron kami dati. Lahat ng meron at nangyayari sa amin. Nasa conversation namin. To be fair, she cleared na may baby siya at ka-live-in. Pero sabi ko wala akong pakialam. Kasi kung hindi naman dahil sa panluloko ko hindi naman niya makikilala yung lalaking gagago sa kanya. During the time na niloloko siya ni June, she went to Batanes with her daughter. Nakita ko sa IG niya. I followed them. At hindi niya alam yun. Gusto ko lang na save sila ng anak niya. Si June nga pala, DJ Rocky, before ako pumuntang Batanes, pinuntahan ko. Sinuntok ko at nagpakilala ko na ako yung ex ni Belle. I also reminded him na I will win her back. Hindi sumagot si June sa akin. Then umalis na ako. Sira ulong June. Halos si Belle ang bumuhay sa kanila, sa pamilya nila. Yung dating itsura ni Belle, nagbago dahil sa stress. Overworked para lang mabuhay ang pamilya niya. After ng Batanes trip nila, I heard na directly hired na siya sa isang malaking oil industry sa Middle East. She grabbed the opportunity. Then after noon, nagsimula na akong gumawa ng move to win her back. And regarding kay Jeremy, bumalik na siyang UK before ako pumuntang Batanes. I heard ng anak na rin. Yung bahay namin ni Belle, nagpundar ako ng mga appliance, gamits, etc. Gusto ko nang buuin yung bahay na pangarap ni Belle. Siya ang nag-design ng bahay na yun. Siya rin ang interior designer, kaya yung plano na yun, ang gagawin ko para kung ako ang piliin niya, handa na ang lilipatan namin. Upon hearing the story of Belle, mas lalo akong nagalit kay June at gusto kong bawiin si Belle. Sana lang makita niya na mahal ko pa rin siya. Hindi niya kailangan mag-ipon ng pera para sa pagpapakasal dahil meron na ako. Handang-handa na ako. May bahay na rin para sa amin ang anak niya. I planned everything. Pero hindi na niya ako kinakausap dahil sabi niya, mali raw. Kasi may pamilya kami pareho. Ang hindi niya alam, hindi naman sa akin yung baby. Siya yung gusto kong makasama uli. Sa ngayon, nasa Roma ako. Pinaplano kong sa UAE magstay sa susunod na buwan. Doon ako magbabakasyon. Tama ba yung gagawin ko? Tama ba na i-win back ko yung ex kong may pamilya na? Kasi alam kong hindi naman siya masaya. Kaya kong i-provide lahat kay Belle kahit alam kong kaya niya rin mag-provide para sa sarili niya. Mahal ko pa rin siya, DJ Rocky. Mahal na mahal. At mamahalin ko sila ng anak niya kung ako ang pipiliin niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Susulatan kita ulit kapag may update na sa amin ni Belle next month. Muli, ako si Keisler. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang makapagtapos ng pag-aaral. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang magbahagi ng sarili kong story. Itago mo ako sa pangalang Mercy. At ito, ang aking secret file. Noon pa man, pangarap ko na talagang makapag-aral. Ayoko kasing namamasukan ng nanay ko bilang katulong. Yung amo niya taga Maynila. Negosyante yung amo niya at mayaman. As in, mayaman. Naaalala ko, DJ Rocky, kakatapos ko lang nun ng high school at naghahanap na ako agad ng trabaho. Hindi kasi ako kayang pag-aralin ni mama dahil solo parent siya. Mag-isa lang niya akong tinataguyod. Yung tatay ko naman, hindi ko kilala. Sabi kasi ni mama, isang British national daw yung tatay ko. So in short, half Pinoy, half Briton ako. Fast forward, year 2013. Sumama ako kay mama. At nampasukan din ako sa amo niya. Itong amo namin ni mama ay may binatang anak. Itago natin siya sa pangalang Arnold. Mas matanda si Arnold sa akin ng 1 taon. Yun nga lang, may pagka-spoiled. Minsan pa nga, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero kahit papano, may itsura naman siya. Gwapo naman siya. Then one time nilapitan ako ni ma'am. Yung amo naming babae na mama ni Arnold. Pinagigising niya sa akin si Arnold. Sabi ni ma'am, pumasok na lang daw ako sa kwarto niya para gisingin ko siya. Sumunod naman ako. Pumasok ako sa kwarto ni Arnold at tinawag ko siya. Sabi ko, Sir, gising na po. Wala, DJ Rocky, hindi umiimik. Tinawag ko ulit. Pero wala. Hindi pa rin ako pinapansin. Kaya niyugyug ko na siya. Hanggang sa bigla siyang nagising at napamura sa gulat nang makita ako. Sabi niya, What the hell are you doing in my room? Natulala ako sa kanya as gulat. Sa sobrang gulat. At pagkatapos ng ilang segundo sumagot ako, Sorry ho sir, pinagigising na ho kayo ng mama niyo sa akin. Kakain na raw po kayo. DJ Rocky, hindi naman sa pagiging bastos, pero bigla na lang akong lumabas sa kwarto ni Arnold. Hindi ko na lang din pinansin yung mistulang tantrums niya sa akin nang makita ako. Basta ako, ginawa ko lang ang pinag-uutos sa akin. Hindi ko lang talaga inaasahan, DJ Rocky, na sa pagkakakilala namin ni Arnold, dito pala mag-uumpisa ang bangungot na mararanasan ko sa pamamasukan ko sa kanila. Isang araw, nandun lang ako sa maid's headquarters. Nagpapahinga, tulog. Lahat pala ng mga kapwa ko katulong wala dun. Nagsiuwian pala dahil nag-day off. Kaya ayun, ako lang naiwan. Si mama naman, sumama kila ma'am patungong Dubai. Kasi may inaalaga ang maliit na bata. Kaya ang ending, kami lang palang dalawa ni Arnold ang nasa bahay. At habang tulog ako nung araw na yun, biglang pumasok si Arnold sa headquarters namin. Ako naman nagising ako sa gulat. Nagtaka ako kung bakit siya naroon. Baka may ipapagawa siya sa akin, o hindi kaya may gustong ipaluto na pagkain, o ipalinis na kalat. Ewan ko. Pero hindi eh. Nung makita ko siya, nakaramdam agad ako ng takot. Oo, DJ Rocky, natakot ako bigla sa kanya kasi may hawak siyang kutsilyo. At nanigas ako lalo sa takot nang makita ko na yung kutsilyong hawak niya ay nakatutok mismo sa akin.
syempre, hindi ako nakapagsalita. Baka mamaya bigla niya akong patayin kung sisigaw ako at hihingi ng tulong. Then sabi ni Arnold sa akin, "Mercy, diyan ka lang ha, diyan ka lang. May gagawin tayo. At huwag ka magre-reklamo ha. Huwag mo rin ako isusumbong kila mami at daddy. Naintindihan mo ako?" At dahil sa takot na nararamdaman ko, hindi na ako nakakapagsalita. Tumango lang ako. Hinubad niya ang suot niyang t-shirt. Lumapit sa akin ng dahan-dahan. Ako naman, hinawakan ko ang kumot na nakatalokbong sa katawan ko at hinigpitan ko ang pagkakahawak dito. Pag-upo niya sa kama ko, lumapit siya sa mukha ko at hinalikan ako sa leeg. 2 beses. Nagtahiuan ang mga balahibo ko. Dahil hindi ko maintindihan kung ba't ginaganito ako ni Arnold. Kaya sabi ko nilang, "Sir, ano pong ginagawa niyo?" Hindi niya ako sinagot. At nagpatuloy lang siya sa paghalik sa leeg ko. Hanggang sa pinilit niyang hubarin sa akin ang suot kong damit. Pati na rin ang bra ko. At dun ko na namalayan ang balak niyang gawin sa akin. Bigla niya akong binulungan sa tenga. Habang hawak-hawak ng isang kamay niya ang kutsilyo at sabi niya, "Mercy, huwag kang maingay. At huwag kang papalag kung ayaw mong manganib ang buhay mo." At dun ko na natikman ang unang bangungot ko kay Arnold. Nakuha niya ang pagkababae ko. DJ Rocky, pinipilit kong i-describe yung mga ginawa niya sa akin nung gabing yun. Pero ang naaalala ko lang talaga ay puro sakit. Sakit sa katawan. Sakit sa kalooban. Ay, puro sakit. Sakit sa kaisipan. Kasi ilang araw din akong tulala pagkatapos niya akong ganunin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Inulit na naman niya ang ginawa niya sa akin. Ginalaw na naman niya ako. May hawak na naman siyang kutsilyo at yun ang panglaban o panakot niya sa akin para hindi ako makatanggi. Naulit yun, DJ Rocky. Tuwing naghahanap siya ng pampainit ng katawan niya, ako agad ang pumapasok sa isip niya. At ako namang walang magawa kundi pumayag sa lahat ng gusto niya. Kasi takot ako na mapatay niya. Nasanay na lang ako sa para bang routine na ginagawa sa akin. Naisip ko, hindi ako pwedeng magsumbong, hindi ako pwedeng magsalita, at hindi ako pwedeng magbanggit ng ginagawa sa akin ni Arnold kahit kanino, kahit sa nanay ko pa. Natatakot ako para sa buhay naming dalawa ni Mama. Mga katulong lang kasi nila kami. Sino ba kami para hindi sumunod? Wala kaming kapangyarihan, DJ Rocky. Wala. Isang gabi ulit, may nangyari na naman sa amin ni Arnold. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses niya akong ginalaw noon. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang sinabi sa akin ni Arnold pagkatapos niyang magparaos sa akin. Inalok niya ako. "Mercy, hindi ba gusto mong mag-aral? What if pag-aralin kaya kita?" Nagulat ako sa alok ni Arnold. Gusto niya akong pag-aralin. Kaya ilang araw ko rin pinag-isipan ang sagot sa tanong niya. Inisip ko kung tatanggapin ko ba ang alok niya o hindi. Alam kong may kapalit. Hindi niya ako pag-aaralin ng libre kung wala siyang aasahan na kahit anong kapalit galing sa akin. At total, nasimulan ko na to. Nakapagdesisyon na rin ako. Sinagot ko ang alok ni Arnold. At sa tingin ko, nagulat siya sa sagot ko.
Maging ako, DJ Rocky, hindi ko rin talaga inaasahan ang mga nasabi ko sa kanya. Oo. Gusto ko mag-aral ulit. Kaya tinatanggap ko ang offer mo na pag-aralin ako. At sige Arnold, bilang kabayaran, pagsisilbihan kita. Medyo nagsisi ako nung sinabi ko yung huling linya. DJ Rocky, pagsisilbihan ko si Arnold. Ewan, pero yun na lang ang nakita kong paraan para hindi niya ako pagbantaan. O yung mama ko, ako na lang ang gagawa ng paraan. May kapalit naman eh. DJ Rocky, naisip ko lang talaga, gusto kong makatapos ng pag-aaral. At gagawin ko ang lahat ng pwede kong magawa para lang makamit yung pangarap na yun. Kaya hindi na ako tumanggi kay Arnold. Kahit alam ko naman sa sarili ko kung ano magiging kapalit. Siya nga pala. Abugas siya ang natapos ni Arnold. Kaya alam kong matalino siyang tao. May tinatago nga lang masamang ugali o madilim na personalidad. Pero hindi bale, kaya kong sakyan yun, alang-alang sa pagtupad sa pangarap ko. Sa pagpayag ko sa alok ni Arnold, na malinaw ang kapalit sa unang pag-uusap namin, naging sex slave niya ako. Pinatos ko yung ganong klaseng setup. Siya ang naka-virgin sa akin eh. Naibigay ko sa kanya yung virginity ko eh. Ano pa bang mawawala sa akin? Hindi ba buhay ko na lang? Hindi na ako tinablan ng takot, sa totoo lang. Bukod sa pagiging sex slave ni Arnold, hindi rin niya ako pinayagang magpagalaw sa ibang lalaki. Dapat siya at siya lang, wala nang iba. Sex slave nga raw, di ba? Ibig sabihin, susunod ako sa gusto niya. At hindi ako lilingon o mag-e-entertain ng ibang lalaki. Pero alam mo yun, DJ Rocky, sobrang unfair ng buhay. Hindi ako pwedeng magloko sa aming dalawa, pero siya pwede. Kasi may girlfriend siya eh. May girlfriend siya that time at ako, para usan lang niya ako pag hindi sila nagkikita ng girlfriend niya. Sa madaling salita, reserba lang niya ako. Pero okay lang, basta tuparin lang niya ang napagkasunduan namin na pag-aralin niya ako hanggang sa matapos ako ng kolehiyo. Si Arnold ang nagbabayad lahat ng tuition fee ko. Miscellaneous fee. Nagbibigay din siya sa akin ng allowance. Sagot niya lahat yun. Bukod pa ron, regular kaming nagsisiping, lingid sa kaalaman ng girlfriend niya. At sa bawat pagsisiping namin, tinitiis ko lahat ng nararanasan kong sakit, pait, pagkamanhid, matapos ko lang ang kolehiyo. Kailangan wala akong ibang masandalan. Hindi ito alam ni Mama. Ayoko na rin sabihin, total tapos na, nangyari na, nagkasundo na kami, hindi na po pwedeng umatras, huli na para umatras. Pag umatras naman ako, matitigil na naman ako sa pag-aaral. Back to zero, sayang. Kaya sige, tiis na lang ng tiis. Alam mo, DJ Rocky, natutunan ko ring uminom ng pills. Inaral ko kung paano yun inumin. Para lang hindi ako mabuntis ni Arnold. At para hindi mapurnada ang plano ko. Hindi yun alam ni Arnold, hindi ko rin yun sinabi. Ako na lang ang kusang gumawa ng paraan para hindi ako mabuntis. Para walang mabuo sa tuwing nagtatalik kami. Ang tagal. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sex slave niya. 4 na taon. 4 na taon. Ganon katagal. Hanggang sa hindi ko na malayan, tapos na. Tapos na ang 4 na taon. Nakagraduate ako sa kinuha kong kurso. Pagkatapos kong graduate, tuluyan na akong kumalas sa pagiging sex slave ni Arnold. Umalis na ako sa puder niya at nagsarili na ako. Aaminin ko, DJ Rocky, minahal ko rin naman si Arnold sa kabila ng lahat. Pero alam naman natin na bawal. Hindi pwede, hindi kami talo. At may iba siyang karelasyon. Pero hindi ko naman i-deny na naggamitan lang kami all this time. Sa 4 na taon, ginamit niya akong para usan. Para makuha niya ang gusto niya.
ginamit ko rin siya para makapag-aral ako at mabili ko kung anong mga gusto ko. At sa pagtatapos ng pag-aaral ko, naramdaman ko rin sa wakas kung papaano maging malaya. Malayang gawin ang gusto ng walang ibang nagpapuwersa. Malayang pumunta sa kahit saang lugar na walang takot. At malayang maging ako para umunlad sa buhay na walang hinihila sa akin. Walang humihila pa atras. Sa ngayon, isa na akong public school teacher. Ang mama ko umalis na rin sa pagiging katulong. Masaya akong sabihin nakakaluwag-luwag na kami sa buhay. Kumpara nung namamasukan pa kami sa amo namin. Ngayon, nilalasap ko na ang tagumpay at ang kalayaan. Ang karapatang pumili at magdesisyon ng walang kahit sinong hahadlang sa mga plano ko sa buhay. Pangit mang pakinggan, DJ Rocky, pero ayoko na lang pasalamatan si Arnold sa lahat-lahat. Dahil para sa akin, bayad naman lahat ng tulong na ibinigay niya sa akin. Bayad yun lahat, fully paid. Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang makatapos ng pag-aaral. Kaya wala akong utang na kahit ano sa kanya. Utang na loob? Wala rin. Isang beses nga, nakasalubong ko siya sa isang mall. At nakita ko siyang kasama niya ang girlfriend niya. Naasawa na niya ngayon. May anak na rin sila. Kunwari hindi ko siya nakilala. Kaya hindi ako namansin. Diretso lang ako sa paglalakad ko na parang walang nakitang Arnold. Nakasalubong. Meron na rin naman akong asawa at anak sa ngayon. Pero yun lang, DJ Rocky. Hindi nga lang alam ng asawa ko ang madilim kong nakaraan. Sa'yo ko lang ipinagkakatiwalang madilim kong sikreto sa akin nakaraan, ha? At sana, makapagbigay ng aral sa iba ang naging karanasan at kwento ko. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Mercy. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dahil pares kaming taga Batangas. Pero never kaming nagpansinan noon. Madalas, nagtatama lang ang paningin namin kapag nagkakasalubong. Fast forward isang bakasyon, umuwi kami nila mama sa Batangas para makasama si Papa. Dahil doon siya naglalagi dahil presidente si Papa ng isang kumpanya. Kami namang magkakapatid, sa Maynila nag-aaral kasama si Mama. Dahil hands-on mother talaga siya. I saw him again after many years. The boy who always stares at me when I was a child. Binata na siya. Nakita ko pa nga siya sa basketball court kasama yung best friend niya na si Roy. Actually, tatlo sila nung nililigawan daw ni Piel na si Rina. So, that night, nandun si Piel, Rina, and Roy. In fairness naman talaga, magkakasama pa sila. So, while they are talking about Piel and his Facebook side chicks, naka-receive ako ng friend request. Kinabahan ako. Pagkakita ko, OMG, kilala ko to. So, nung time na yon na nag-uusap-usap kami ng mga pinsan ko, si Piel yun
na nag-send sa akin ng friend request na alam kong nililigawan niya that time. I can feel his sincerity and loyalty. 2 years of happiness, naging dedicated na rin siyang mag-aral. Naging malapit rin siya sa mga parents niya, not like before. Broken family kasi sila. At lumaki sa lolo si Piel. Ako naman, bumalik ng Maynila for my studies. Naiwan si Piel sa probinsya kasi hindi niya pwedeng iwanan ng lolo niya. Doon siya nag-aaral ng engineering. We always communicate naman. At may mga mata rin naman ako sa school ni Piel. Because Allison, Anna, and Arisa, my cousins, study in the same school. Sabi nila, Piel is doing well naman. Focus sa pag-aaral, walang kahit sinong chicks. Palagi na raw din tumatanggi kapag may nag-aaya ng inuman. Malayong malayo sa Piel na kilala sa Batangas. Rina and I studies in the same school. Dati, nagpapansinan kami kapag nagkakasalubong sa campus. Pero nung naging kami ni Piel, I was like a ghost to her. So ganun din yung ginawa ko sa kanya. Parang hindi na kami magkababayan ni Rina. Hindi ko rin talaga maintindihan kung anong rason niya. Malinis kaya ang konsensya ko. Wala akong inagawan. Tinigil ni Piel yung panliligaw sa kanya nung simula ng ligawan niya ako. At nung maging kami, lahat alam yun. Walang sila. Kaya hindi ko maintindihan. Tinutokso nga ako ng mga kaklase ko na may date na naman daw ako, na nakita nila si Piel. But at the end of the day, wala namang Piel na sumusundo sa akin. Fast forward, months rin namin ni Piel. Bumisita kami sa Pangasinan sa father side niya. Doon kami nag-celebrate. First time ko nun sa Pangasinan. Pero hindi naman ako na-bother kasi kasama ko naman si Piel. Nag-commute lang kami noon at pansin ko na ang katahimikan. Hinawakan ko yung kamay niya. Pero na-hurt ako nang hindi niya rin hawakan pabalik yung kamay ko. Pero hinawakan ko pa rin yung kamay niya. Itinatak ko sa isipan ko na kapag may isang nanghihina, kailangan maging malakas ng isa. At ako dapat yung maging malakas. His family is excited to see me. Masaya kami lahat except for Piel. Palagi niyang hawak yung phone niya. Pansin ko yun habang nagkukwentuhan kami ng papa niya. Hindi naman siya ganun eh. Pagkasama niya ako, halos hindi niya hawakan yung phone niya. So tinanong ko siya kung may pinagdaraanan ba siya lately. Kaso ang lagi niya lang sinasabi, busy lang daw siya sa school. Napasilip ako sa screen ng phone niya habang hawak niya yun. May pattern lock. Dati naman wala. So medyo nagtaka ako. Hindi ko yung binanggit sa kanya dahil ayoko masira ang mood since masaya ang lahat. Pumunta siya ng comfort room, iniwan niya yung phone niya sa kusina. Nagpaalam din saglit yung papa niya kasi may kausap to sa phone. May nag-udyok sa akin na kuhain at buksan ng phone ni Piel. Hindi niya binigay bang balikan kita kapag hindi kami nag-work. The F. Ano ako reserba? In my entire life, I've never been a number 2 in all terms in life. Mas lalong hindi ako papayag na maging reserba. No one deserves to be a substitute. I'm not anyone's plan B. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Let's just break up, I texted him. Matapang kong sagot pero alam kong wala nang tatapang pa sa mga babaeng kayang maging pangalawa sa buhay ng taong mahal nila. I can't afford to be like that. Wala na siyang response. Natuklasan ko na kaya pala madalas sa campus namin si Piel gaya ng sabi ng mga kaklase ko. Dahil sinusundo pala niya si Rina.
Kami pa noon ni Piel pero tinatrabaho na nila ang isa't isa. Like, hello? Akala ko ba ayaw mo kay Piel? Now that we're happy, you are jealous? You want him back? Then after breaking up with him that day, next day binabawi niya ang sinabi niya. Gusto niyang magbalikan kami. Pero sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko at mas bababa pa kapag hinayaan ko uli siyang ibaba pa ako. Anong akala niya sa akin? Pwede niyang balikan anytime? That I will always be available for him? Na magkukumaghug ako para sa kanya? I refuse to fix our relationship because that's the only way to save myself from the severe pain. Pagkatapos kong tumanggi, nabalitaan kong bumalik na ng Batangas si Piel. And even Rina transferred. Sinubukan kong wag makibalita because I wanna start moving on. Kaya lang, may mga pagkakataong kahit anong iwas mo, ang balita ang kusang lalapit. Madalas daw makitang magkaangkas sa bisikleta sina Piel at Rina. Usap-usapan daw sa probinsya namin na kung hindi ako dumating sa buhay ng dalawa, matagal na sana silang magkarelasyon. Wow lang ha. They even ruined our family's name. Sila daw ang popoy at basyas ng lugar. At ako raw, I'm just nothing but an extra. Dumaan lang sa buhay nila. Matapos ang maraming taon, sila pa rin daw talaga magkakatuluyan. What an amazing story. Kung wala lang sana silang nasasaktan. And that girl should thank me. I made her realize Piel's worth. But in return, that man forgot my worth. And I also forgot mine. Because I know the truth, no? Hindi ako ang malandi. Hindi ako nang agaw. Ako pa nga ang inagawan eh. I'm really sorry, Mariela, for hurting you back then. Yun lang. Sarkastiko ko siyang nilingon. Sorry for cheating on you. Well, I already accepted that you cheated on me. Kaya nga tinapos ko na lahat sa atin eh. Sorry for letting you go home alone. I wasn't really okay that time, Mariela. I was confused. Carius is sick, but he managed to drive 4 hours in a bad weather just to make sure that I'll be going home safely. So stop your excuses, Piel. Hindi mag-work. Sagot ko sa kanya. Pero nagpumilit itong si Piel. So tinanong ko siya, bakit di ba kayo nag-work? Hindi siya makasagot. But that silence means na hindi nga sila naging okay. Na hindi tama ang pinili niya. Go back to her. You sacrifice me because of her. Panindigan mo like she's your own project, Engineer Mariano. Pero nagmakaawa pa rin. Mapagpumilit pa rin. Please. Sabi ko, leave me alone. I'm happy now. Tapos sabi niya, construction boy, ano bang meron sa kanya? Sagot ko, lahat ng wala sa'yo, kaya umalis ka na bago pa kita ipadampot sa mga guards. Never ako nagalit sa kanya ng ganito. Oo, nasaktan ko siya sa mga salita ko nung malamang kong niloloko niya ako. But not this man. Nag-init ako nung maliitin niya si Carius. In love ako kay Carius. So, padabog ko siyang pinagsaraduhan ng gate at yun na ang huling pag-uusap namin. Sinagot ko si Carius at yun ang best decision ever in my entire life. Fast forward, 5 taon na kami ni Carius ngayon. Or should I say, Engineer Carius. He proved to my family na he will do everything. That I'm in a good hand. Or I'm in good hands. Meron kaming conversation with Papa. At doon niya sinabi na hindi niya tanggap si Carius dati. Not because he is poor, but because my father is guarding my heart for the second time. Alam niya raw kasi kung gaano ako nasaktan noon. And one day in a coffee shop in a place where you can see the beautiful Taal volcano,
A patient asked for a consultation. Ayaw niya raw kasi sa ospital dahil takot siya, pandemya. Na-surprise ako nung makita ko kung sino yung pasyente. It was Rina with my ex-PL. I'm your patient po. I can feel that merong pagmamalaki nang banggitin niya yung pangalan niya. Yung last name niya. Surname. Rina Magno. Kilala naman namin ang isa't isa. Pero she just... At eto na yung sumunod na nangyari. October 2017. Tuloy ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Balisa ako, malayo ang tingin ko palagi. Hindi na ako nakakapagturo ng maayos. Lagi akong nagkukulong sa kwarto. Yung dating masiyahing Ma'am Rochelle. Ngayon, wala nang ngiti sa mga labi. One time, napansin ni tatay na sobrang haggard at stress na ako. Kaya natanong niya ako, "Rochelle anak, may problema ba?" Sabi ko, "Tay, wala po." At ang sabi niya, "Kasi anak, mukhang may problema ka. Buntis ka ba?" At nagulat ako sa sinabi ni tatay. Sabi ko, "Ha? Hindi ako buntis, tay." Sabi niya, "Anak, matatanggap naman namin kung sakaling buntis ka." Sabi ko, "Tay, hindi." At pumasok na ako sa kwarto para matigil na ang usapan. Napaisip ako. Last July pa pala ang huling period ko. Hindi ko napapansin kasi irregular ako. At sanay ako na hindi nagkakaroon ng buwanang dalaw. Kung hindi pa ako nagkakaroon ngayong October 3 months na akong hindi nagkaka-period. Kaya dali-dali ko. Pumasok ako sa school pero nakapagturo naman ako ng maayos. Kasi ayokong idama yung mga bata sa problema ko. Kailangan nilang matuto. Ang tagal na din naming hindi nagkikita ni Sir. Kumusta na kaya siya? Gusto ko siyang tawagan pero pinigilan ko ang sarili ko. After class, pag-uwi ko sa bahay, diretso sa kwarto at pumikit. Kinausap ko si God. Sabi ko, "Lord, anong gagawin ko? Bigyan niyo naman ako ng sign. Buntis pa naman ako, bawal ma-stress." Kinabukasan, nag-open ako ng mga message. Si Sai nag-chat. "Good morning sa'yo, baby. Ingat sa pag-drive papuntang school." At good night sa akin. Nabasa ko yon 2 hours ago na siyang online. Hindi kasi kami parehas ng oras. Umaga dito, gabi doon. Kaya medyo mahirap din kung kakausapin ko siya about sa amin ni Sir. Kailangan ko talagang magsakripisyo ng oras. Pagkabasa ko nun, hindi na ako nag-reply. Lumabas na ako ng kwarto, kumain at naligo. Medyo nakangiti na ako ng mga araw na yun. At bigla kong naalala si Sir. Matawagan nga at makumusta. Nag-dial ako at yun, nag-ring. Pagsagot niya, sabi ko agad, "Kumusta ka?" Sabi niya, "Feeling better. How about you?" Sabi ko, Eto, miss ka na." At sabi niya, "Miss na din kita." Ang dami naming napag-usapan sa phone at nauwi yun sa puntahan kita dyan. Sabi ko. At sabi niya, "Sure." After class, nagpunta ako sa bahay niya. 3 hours din ang biyahe pero okay lang. Wala namang traffic. Kaya hindi nakakainis. Pagpunta ko sa kanila, nakita ko siya. Full recovery na siya. Nakakapaglakad na, nakakapagtrabaho na nga ulit eh. Masaya ako para sa kanya. Medyo magagabi na, nagpaluto siya ng dinner at doon ako nag-dinner.
Habang kumakain kami, tinanong niya ako, "Kumusta ka na? Medyo tumaba ka ata." Sabi ko, "Hindi ganun pa rin naman." Tawanan pa rin kami katulad ng dati, masaya pa rin. Masaya kasi ako kapag kasama ko siya. Nakakalimutan ko lahat-lahat ng problema ko. Medyo gabi na at doon na din ako natulog kasi masyado nang late pag bumiyahe pa ako. Habang nakahiga kami sa sofa sa sala, bigla siyang nagsalita. "Anong plano mo?" Sabi ko, "Saan?" Sabi niya, "Sa atin." Napaupo ako sa pagkakahiga at huminga ng sobrang lalim. Sabi ko, "Alam mo naman na mahal kita, di ba? Mahal na mahal. Kakausapin ko si Sai. Kakausapin ko siya ng maayos at makikipag-iwalay ako." Sabi niya, "Don't do that. Sai is for you." Sabi ko, "Ano ba? Sai ka ng Sai. Ikaw nga yung mahal ko, sa'yo nga ako sasaya. Bakit ba ipinamimigay mo ko? Buong pagsasama natin, kontrolado mo ako. Oo, nagpatali ako sa'yo, pero choice ko yun. Pero bakit ngayon nagbabago ka na? Bakit parang ngayon ayaw mo akong ipagdamot?" Sabi niya, "Baby, hindi sa ipinamimigay kita. Sinasabi ko lang kung saan ka masasaya. Gawin mo ang tama at kung ano yung dapat. Mahal kita, mahal na mahal kita. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, kaya kitang ipaubaya kung yun ang magiging kaligayahan mo." Sabi ko, "Oh fuck. Hindi pa ba obvious? Sa'yo ako masasaya, ikaw yung mahal ko." At napahugulgol ako nung sinabi na niyang, "Hindi dapat ako ang mahalin mo. Matanda na ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo yan. You deserve a better man. Makinig ka sa akin." Patuloy ang pag-agos ng luha ko. At doon na ako nag-walk out. Kinuha ko yung bag ko at umalis na. Kahit gabing-gabi, pinilit kong mag-drive pa uwi ng Batangas. Tinatawagan ako ni Sir pero hindi ko sinasagot. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na buntis ako at siya yung ama ng dinadala ko. At alam naman niya sa sarili niya yun eh. Pero ewan ko, parang may pumipigil sa akin na sabihin ko. Kaya hindi ko na lang sinabi. Pag uwi ko sa amin, 4 a.m. na ako nakarating. Nag-ayos lang ako at naligo na. Maya-maya papasok na ako sa school. Tinanong ko si tatay kung anong oras siya uuwi. Sabi niya maaga. Sabi ko, "Good. May pag-uusapan tayo pag uwi ko." At umalis na ako. After class, umuwi na ako sa bahay. Dumiretso ako sa kwarto. Nag-open ng cellphone at nakita ko 13 missed calls from Sir. Hindi ako nag-call back. Nag-open ako ng message. Nakita ko ang message ni Sai. Sabi niya, "Kumusta ang baby ko?" At dahil wala pa akong tulog, sinabi ko sa kanya na pagod ako. Bukas na tayo mag-usap. May sasabihin din ako sa iyo eh. At sabi niya lang, "Okay baby, I love you." Hindi na ako nakapag-reply at nakatulog na ako. Kinabukasan paglabas ko ng kwarto, habang nagkakape, sabi ni tatay, "Akala ko may sasabihin ka kagabi. Bakit hindi ka lumabas ng kwarto?" Sabi ko, "Nakatulog na ako eh. Mamaya na lang pag uwi ko kasi malilate na po ako ngayon." After class ulit, umuwi na ako. Dumiretso ng kwarto. Nag-message ako kay Sai, "Call me back." At nag-call back na siya agad, actually video call. Sabi ko, "I have something to say. Pwede mo akong husgahan, pwede kang magalit, pwede mo akong murahin, pwede mo akong isumpa." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi ko, "I'm pregnant." Sabi niya, "Ha? Paano nangyari? Imposible maman, baby. Kasi hindi naman kita, alam mo na." Sabi ko, "Hindi ikaw ang ama." Gulat na gulat siya sa narinig niya sa akin. Sabi niya, "Ha? Stop that nonsense.
May mga sasabihin pa sana siya nang napahinto siya nung sinabi kong niloko kita. Nung napahinto na siya sa pagsasalita, dire-diretso na akong nagsalita. Niloko kita. Nung nagpaligaw ako sa'yo, may boyfriend ako noon. Alam mo ba yung sinasabi mong naghahatid sa akin sa school dati? Boyfriend ko yun. Yes, matanda na. Nauna siya kaysa sa'yo. Umiiyak na siya. Iyak na siya ng iyak. Ako, awang-awa na. Tapos sabi niya, paano nangyari yun? Sabi ko, hindi ko alam. Pero yun ang totoo. Buntis ako, 8 to 9 weeks, sabi ng doktor. Sorry, Sai. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Sabi ni Sai. Shell, please pakisabi sa akin na hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Gusto ko sanang bawiin lahat ng mga sinabi ko. Kasi kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano kasakit yung ginawa ko sa kanya. Pero hindi ko na kayang bawiin. Sabi ko na lang, sorry, Sai. Sabi niya, please baby, kakalimutan ko lahat ng ginawa mong panluloko sa akin. Aakuin ko yung dinadala mo, wag mo lang akong iwan. Parang awa mo na. Nung mga panahon na yun, awang-awa ako sa kanya. Umiiyak na din ako sa sobrang awa ko sa kanya. Tapos sabi niya, bakit mo ba nagawa sa akin to? Bakit ako ang napili mong lukuhin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi na ako nakapagsalita. Iyak na lang din ako ng iyak. At sinasabi kong sorry, hindi ko sinasadya. Sabi niya, sorry? Hindi mo sinasadya? Pwede ba yun, ha? Hindi mo sinasadyang lokohin ako? Sinasadya mo, Rochelle, kasi choice mo yan eh. Sana inamin mo na lang na may boyfriend ka. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo. Habang sinasabi niya yan, ramdam na ramdam ko rin na mayroong galit sa puso niya. At ang huli niya pang sinabi sa akin bago kami nagkapaalaman. Patatawarin kita sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Sa lahat ng panluloko mo, basta ako ang piliin mo. Aakuin ko yung dinadala mo kasi mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Mag-umpisa tayo ulit, please. At ang nasabi ko na lang, sorry, Sai. Sabay patay ng video call at block sa kanya. Iyak ako ng iyak kasi ang sakit pala pag alam mong may nasasaktan kang tao. Nag-text sa akin si Sai kasi hindi niya na ako makontak sa Facebook. Sabi niya, salamat sa lahat. Malaya ka na. At doon na ako naiyak. Hindi ko alam kung bakit. Humahagulgul ako hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan paglabas ko ng kwarto, sumalubong sa akin ang sampal ng tatay ko. Bugbog sampal sa bunot ang inabot ko kay tatay. Nagsumbong pala si Sai. Pero habang binubugbog ako ng tatay ko, nakahawak ako sa tiyan ko. Si mama umiiyak na din habang inaawat si tatay sa pananakit sa akin. Sabi ni nanay kay tatay, tama na, ano bang papatayin mo ba yung anak mo, ha? Kung makapanakit ka, parang walang ginawang mabuti yung anak mo. Sabi ni tatay, walang iya ka talagang babae ka. Wala kang kahihiyan. All this time, niloloko mo kami, nagpabuntis ka pang hayop ka. Hindi mo na kami kinahihiya. Yung ginagamit mong pampaaral sa kapatid mo, dun ba galing sa boyfriend mong mas matanda pa sa akin? At hindi ko na napigilang sumagot. Sabi ko, wag niyo akong husgahan dahil alam mong gusto ko talagang mag-aral. Pero di ba wala tayong pampaaral dati? Oo, niloko ko kayo. Pero hindi sapat yan para husgahan niyo ako. Nagmahal lang ako. At yung pinang-aaral ko sa kapatid ko, sariling pera ko yun. Mahal ko si Sir, sana naman maintindihan ninyo. Sagot ni tatay. Itigil mo nga yung bunganga mo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Teacher ka, mahiya ka naman.
Sabi ko, bakit pag teacher ba hindi na pwedeng magmahal? Hindi pwedeng magmahal ng mas matanda sa akin? Wala na ba akong karapatan na mamili kung sinong mamahalin ko? Kayo ang magulang ko, kayo ang inaasahan ko, yung unang-unang makakaintindi sa sitwasyon. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis ako. Dala-dala ko ang iba ko pang mga gamit. Uniform at iba pa. Nag-hotel muna ako at tinawagan ko si sir para sabihin ang sitwasyon ko. Pumunta siya sa akin at pinakalma niya ako. Sabi niya, tama naman ang parents mo. Sabi ko, alin doon yung tama? Sabi niya, ayaw mo kasing makinig. Mas makabubuti kung naghihiwalay na tayo at doon ka na sa boyfriend mo si Sai. At doon na ako napamura. Nakinig na ako sa iyo eh, kaya naging ganito yung buhay ko. Nakinig ako sa iyo na bigyan ko ng chance si Sai. Pinakinggan kita. Kung hindi kita pinakinggan, di sana malaya tayo sa lahat. Di sana kaya na nating gawin lahat. Hindi sana, hindi sumikip yung mundo natin. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Pero wala nangyari na at hindi mo na maibabalik yun dahil nakinig ako sa'yo. For once, sir, ako naman yung pakinggan mo. Bumubuhos na yung luha ko sa pagkakataong yun. At sabi ko pa, kahit ngayon lang, makinig ka naman sa akin, sir. Sabi mo nga, matanda na ako, kaya ko nang mag-decide on my own. Pero bakit ayaw mo kong bigyan ng karapatan para makapag-decide kung ano talagang gusto ko? Bakit hawak mo pa rin ako hanggang ngayon? Pinamimigay mo ko, mahal mo ba talaga ako? And then he said, mahal kita. Mahal na mahal. Sabi ko sa kanya, mahal mo ko? So bakit mo ko ipinamimigay? At sabi niya, akala ko kasi doon ka masasaya. Sabi ko, alam mo sa sarili mo na sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Tapos ganyan yung sasabihin mo sa akin. Umalis ka na dito. Kung gusto mong maghiwalay tayo, sige go. Malaya ka na. Hindi siya sumagot. At sinusubukan niya akong awatin para pakalmahin. Medyo kumalma naman ako ilang sandali pa. Pinaalis ko na siya sa hotel kung saan ako naka-check-in. Umalis naman siya. Kinabukasan pumasok ako sa school. Nagpasa ng resignation letter. Pumayag naman sila. Pumayag sila na hindi ko natatapusin ng 15 days. Umuwi ako sa hotel, 1 linggo ako doon. After a week, umuwi ako sa bahay, kumuha ako ng gamit ko. Naabutan ako ni mama naglalagay ng gamit sa bag. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Baguio lang po, magpapalamig lang sana. Sabi niya, sama ako. Sabi ko, mababalik ako. At pagbalik ko, isasama kita sa Baguio. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, anak, mag-iingat ka, buntis ka pa naman. Sabi ko, oo naman. Ayoko sanang umiyak kaso hindi ko na talaga mapigilan. At nag-iyakan kaming mag-ina. Habang naglalagay ako ng gamit sa car, biglang dumating si tatay. Sabi niya, saan ka pupunta? Sasama ka dun sa matandang yon? Hindi ko siya pinansin, tumutulo lang ang luha ko habang nagsasalita ang tatay ko. Nung pasakay ako ng sasakyan, bigla niya akong hinila. Sabi niya, anak, ingatan mo apo ko. Napangiti akong may luha sa mga mata at nagyakap kaming mag-ama. Umalis ako ng may luha sa mata at meron ding ngiti. Dumiretso ako ng Baguio. Doon, nag-airplane mode ako at ang dami kong na-realize. May mga nakita akong mga dalaga, siguro 17 to 18 years old. Ang saya-saya nila kasama ang mga kaibigan nila. Ang dami kong naiisip. Ang dami ko palang hindi nagawa nung bata ako.
Ang dami ko palang nasayang na panahon. Ako lang mag-isa sa Baguio. Hindi alam ni Sir kung nasaan ako. At habang nasa Baguio ako, ang dami kong na-realize. Tumigil ako sa isang upuan at napaupo. Napaisip. Ang dami ko palang hindi nagawa nung bata ako. Ang daming nasayang na panahon. Sana pala nakikipagtawanan ako sa mga kaklase ko noon. Sana pala sumasama ako sa mga gala nila noon. Kaso mas pinipili kong umuwi sa bahay kasama si Sir kesa makipaghalubilo sa mga kaklase ko. Ang sarap palang maging estudyante. Ang sarap pala nila na kasama. Maaga kasi akong namulat sa pagiging matured dahil kay Sir. Hindi ko na naranasang maligawan nung nag-aaral pa ako. Maganda naman ako. Suplada lang talaga ako. Mababa lang kasi standard ko. Ang kailangan ko lang ay yung taong mahal ko noong mga panahon na yun. Hindi nga ako natutong uminom. 26 pa lang ako pero parang 30 plus na ako kung kumilos. Sobrang dami kong na-realize. Hindi ko napansin na magagabi na. Kaya umuwi na ako sa inuupahan ko. Nag-decide ako na alisin sa pagkaka-airplane mode ang cellphone ko. At ang daming messages. Unang-una kong binasa ang message ni Mama. Kumusta na daw ako? Dahil wala akong load, hindi ako nakapag-reply. Ang daming message ni Sir pero hindi ko sinisin. Iniisip ko kung sasabihin ko bang buntis ako. Pero para saan pa? Lagi naman niyang sinasabi na mamamatay na siya. Eh di wag na lang niya makilala yung anak niya. Saka, lagi naman niya akong pinagtatabuyan. Sa totoo lang, ang sama ng loob ko kay Sir. Then one day, tumawag si Mama. Sabi niya, "Kumusta anak?" Sabi ko, "Okay naman kami ni Baby Ma. Kayo ni Tatay at ni Bunso. Kumusta po?" Sabi ni Mama, "Okay naman kami anak. Nga pala anak, nag-message yung sir mo sa amin ni Tatay mo. Nakipagkita nung 1 linggo kasi hindi ka namin makontak. Kaya nakipagkita na kami." Sabi ko, "Ha? Bakit? Wait, sinabi niyo ba na buntis ako?" Sabi ni Mama, "Hindi. Sabi kasi ni Tatay mo, hayaan ka namin na ikaw ang magsabi." Sabi ko, "Ay, buti naman. Ano naman napag-sagot ni Nanay? Hindi naman niya alam kung nasan ka dyan sa Baguio eh. Dami-daming bahay dyan." Sabi ko, "Sa bagay." After that, nanood ako ng TV nang biglang may tumawag sa cellphone ko. Si Sir. Sinagot ko na. Sabi niya, "San ka?" "Nandito ako sa Baguio, puntahan kita." Naawa ako kasi matanda na siya tapos malamig sa Baguio. Tapos papahirapan ko pa siya. Kaya sinundo ko siya kung nasaan siya. Pag-uwi namin sa inuupahan ko, nagkape kaming dalawa. Tahimik ang paligid. Nagsalita ako. "Tara sa Sagada." Doon ko na sana sasabihin ang lahat. Nung nakarating kami sa Sagada, humiga kami magkatabi at pumikit ako. Kinausap ko si Lord. "Lord, tulungan niyo po ako, nabigyan niyo po ako ng lakas ng loob." Dumilat akong may luha sa mga mata ko. Pagdilat ko, nakaluhod si Sir sa akin at may singsing na hawak. "Will you marry me?" Sabi ko. Sorry. Hindi siya nakapagsalita. Hinayaan niya akong magpaliwanag. Sabi ko, "Sorry pero hindi ako magpapakasal sa'yo.
Oo, mahal kita, mahal na mahal. Ikaw nga nagturo sa akin kung paano magmahal. Ikaw ang nagturo sa akin maging mabuting guro. Ikaw ang nagturo sa akin maging mabuting babae. Ang dami mong naituro sa akin. Isa lagi mong sinasabi na gawin mo to, makabubuti sa iyan. No choice. No choice ako kaya ginagawa ko na lang. Yung pagstay ko dito sa Baguio ng matagal, nakapag-isip ako ng tama at dapat. Di ba yun naman dapat ang unang gawin? Yung tama at dapat? At pagsabi ko nun, napansin kong lumuluha si Sir. Totoo ba to? After 8 years, ngayon ko lang nakita si Sir na umiiyak. At doon sabi niya, oo, tama yan. Gawin mo ang tama at dapat. I'm so proud of you, baby. Pinanindigan mo kung anong gusto mo. At proud ako sa'yo. Sorry dahil nagulo ko ang buhay mo. Maayos naman sana yung buhay natin kung hindi ko pinilit sa'yo si Sai. Hindi sana walang gulo. Sabi ko, lahat pala talaga ng nangyayari may dahilan. Kasi kung hindi mo ako pinilit na sagutin si Sai, walang gulo. At hindi ko marirealize to. Sorry. Kasi hindi ko kayang maging perfect girlfriend sa'yo. Maging wife. Perfect wife pa kaya? At sabi niya, I will respect your decision. Sabay kiss sa noo. And then I said, salamat. At wag mong sisihin yung sarili mo dahil choice ko din naman. Dahil kung ayaw ko, hindi sana ako nagpapilit. Si Princess ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. No regrets, just lesson learned.